you get sleepy watching my video, it's because I have the voice of an angel. So what's up guys, Aljon here. Pag-uusapan na naman natin ang magulong mundo ng Pinoy basketball. Alam nyo na guys, pag-uusapan muna natin ang NBA playoffs. At alam ko naman na mas exciting pa to at mas tinututukan talaga ng tao kaysa sa PBA playoffs, diba? Kasi alam natin San Miguel na maglalaro. Tapos Ginebra is lamang na sa Meralco, so malaki ang chance ni sister team ulit. So alam nyo na guys, predictable na talaga. Alam naman natin ang SMC group na naghahari sa PBA, so wala na talagang chance yung ibang team. Guys, pag-uusapan natin ang East. Ang 3-0 na ang Boston Celtics at Pacers. So nagagalitan naman mga tao, ang dalil daw nanalo ng Boston Celtics kasi nga nung quarters, 'di ba, kalaban nila Miami. Natalo nila Miami daw dahil wala si Jimmy Butler. Tapos sa Cavs wala si Donovan Mitchell. Sa Pacers na-injured naman si Tyrese Haliburton. So ano guys, kasalanan ba ng Boston yun? Hindi naman kasalanan ng Boston na na-injured sila, diba? So talo is talo, wala na tayong magagawa. Boston na yan, kayang-kaya na ng Boston yan. Sure na sila ang papasok sa finals. Wala rin naman guys sa Boston si Kristaps Porzingis, kulang din talaga sila. So huwag na kayo masyadong magpalusot, bitter lang talaga kayo, natalo talaga mga teams nyo. Wala Boston naabot sa finals, iyak na lang. Sama na lang sa Boracay kasama si Lebron. So pag-usapan naman natin guys ang West na di natin nakalain talaga magiging 3-0 at ang Dallas ang naka 3-0 talaga guys. Siguro na trigger talaga si Kyrie Irving no sinabi ni Ant-Man na siya magbabantay sa kanya sa playoff. So parang minamalita siguro, sinasabi ang tanda mo na. Kayang-kaya kita depensahan Uncle Drew, Kyrie Irving. So ang anak ni Michael Jordan ay naging anak ni Diwata. Talagang wala silang sagot kay Luka Doncic at Kyrie Irving. So guys, tingin nyo, kaya na ba ng Dallas to? I-sweep na ba nila sa Game 4? Taylor Swift na ba? At ang Boston din ba? Kaya ba i-sweep ito sa home court ng Indiana Pacers? Share your thoughts in the comment section. Pag-usapan natin to. So guys, balik tayo sa Pinoy basketball. So si Kiefer Ravena daw ay nirelease na kanyang team ng Shiga Lake Star. So what's next for Kiefer Ravena? Babalik siya ba dito sa Pilipinas? Kasi kung babalik siya sa Pilipinas, alam ko ang rights niya ay napunta sa NLEX Road Warriors. Babalik siya dito sa Pilipinas at mapupunta siya NLEX, malaking tulong to para kay Bolik na nahihirapang buhatin ng buong NLEX Road Warriors. Na magagamit niya yung mga natutunan niya sa Japan, malaking tulong to para sa team ng NLEX kung sakaling babalik siya dito sa Pilipinas. Pero di natin sure, wala pang balita kung may ibang team sa Japan na kukuha sa kanya or baka mamaya try niya din sa Korea, di ba? So guys, sa tingin nyo, saan pupunta si Kiefer Ravena? Sa PBA ba or mag-i-import pa siya sa ibang bansa? Share your thoughts to the comment section guys, pag-usapan natin to. So guys, sa mga hindi pa nakakaroon ng Let It Fly, ayun ang podcast sila Sol Mercado, nila Joe Devance, Jared Dillinger, nila yung si Suzy ba yun? Basta yung babae kasama nila. Tapos sila Gabe Norwood. At in-interview nila guys si Kome Marshall. At hindi nga talaga sila nag-hold back sa mga tanong. So yun na nga guys, napanood ko siya at alam natin na safe answer talaga yung mga sasagot niya dito. Hindi niya sasagutin talaga ng maayos to. Tapang talaga ni Kome Marshall, no? Hindi siya humingi na safe word talaga. Sasagutin daw niya lahat. Pero lahat ng mga kasagutan niya ay sinasabi niya na nakikinig kami sa inyo mga fans ng PBA. Oo, nakikinig sila. Hindi lang nila tinutupad yung mga sinasabi natin. Lagi tayong nagbibigay ng mga sample na paano gaganda ang PBA. Oo, napapakinggan nila pero lalabas din dito. Kayo naman kasi guys makikinig na nga sa inyo, gusto nyo pa tutuparin pa yung mga gusto nyo. Pero at
At least, di ba, nakinig daw sila. Naman ang gusto natin mga PBA fans eh. Makinig sila. Makinig sila pero di nila tutuparin yung mga gusto natin. Yung gusto natin mangyari mapaganda ang PBA. Ang liga nating mga Pilipino. So yun na nga guys, merong isang clip doon na isi-share ko sa inyo na naiinis talaga ako, na na-trigger talaga ako guys. Ito yun. Minsan maganda nga yung trade. Fair. Pero pag tingin mo in the long run, ang lakas na ng isang team. Yeah. True. So, siyempre, ang inaano natin yung trade eh. Tama naman yung trade eh. So, pero pag tingin mo, paano? Yun ang isang mahirap. Sabihin ng trade. Hindi pwede. Parehas eh. Yeah, we were just talking about something. Yeah. So yun na nga guys, di ba? Fair trade. Sino niloloko mo kung may Marshall? Bibigyan na sample sa era mo yung mga unfair trade. CJ Perez to San Miguel Birmen. Sino ang kapalit? Sila MGR, si Matt Ganuelas Roser na medyo matanda na. Nawala na sa prime niya talaga. Jello Alolino na role player. Tapos si Russell Escoto. Tapos may kasama pang pick. Para kunwari maganda yung binigay nilang pick talaga. Guys, nasa na ba ngayon yung mga players na yon? Si Matt Ganuelas Roser nasa Token Text na. Wala siya sa Terra Firma Jeep. Si Russell Escoto nasa Magnolia na guys. Si Jello Alolino, nandun pa sa Terra Firma pero bangko rin siya dun. Samantalang sila CJ Perez, ang ganda na. Nasa finals na naman ng San Miguel Birmen. Kasi ang laking tulong niya talaga kay Junmar Pajardo. Sa makapag-champion na San Miguel Birmen. So ang Terra Firma wala pa rin. Kulelat pa rin hanggang ngayon. Huwag kami Marshall. Sa pang sample, Vic Manuel to San Miguel Birmen, ang kapalit ay si Arwin Santos. Si Arwin Santos na nag 1 to 2 years lang sa Northport Batang Pier. Ang kapalit ng isang muscle man ay pa-retired na player na si Arwin Santos. Kasi alam mo naman talaga na San Miguel na magre-retire na to si Arwin Santos. Kaya nga, naghanap sila ng pick naghanap sila ng players na magiging kapalit ito. O sabihin natin si Vic Manuel injured ngayon. What if hindi siya injured, diba? Sobrang lakas lalo na San Miguel. Baka wala na talagang tumalo. Grabe, isipin mo. Junmar, Motao Tua, Vic Manuel. Grabe, diba? Sobrang solid ng mga big man na yun. Kaya para sa akin, unfair trade to. Paul Samar mapupunta sa Northport Batang Pier. Ang kapalit ay isang batang Alin Bolanadi papuntang San Miguel. Tumatanda na yung Paul Samar kaya sinip na nila sa kanilang farm team at gumawa na isang fresh ng batang Alin Bolanadi. Nasa na ngayon si Alin Bolanadi? Nasa Northport Batang Pier kasi hindi nyo rin magamit. Binabangko nyo na naman. So yun na nga, magkasama na sila ni Paul Samar ngayon sa farm team sa Northport Batang Pier kasi hindi gumana yung pagpa-farm nyo eh. Paano naman kasi makagawa yung tao kulang ang isang bola dun sa SMB. Andiyan sila Romeo, sila CJ Perez, sila Jericho Cruz, Junmar. Ano pa makakagawa yung bata, diba? Tapos yung Paul Samar, ang ganda-ganda nilalaro dati sa Terra Firma. Alam ko ba sa Kia ata siya noon or Blackwater, di ko matandaan eh. Ang ganda na pinapakita ni Paul Samar tapos kinuha nyo, binangko nyo. Nasayang lang din yung mga years. Kumbaga, ang nangyari lang nagka-bonus lang talaga siya. Nagpapaldo lang talaga, nagka-pera talaga. Tapos, syempre, dun sa MVP group, para hindi ka naman unfair, di ba? Si Calvin Optana napunta sa Token Text. Tapos, si Brandon Ganuelas Roser napunta sa NLEX. Tapos, si Troy Rosario napunta sa Blackwater. So parang ang nangyari, pinalitan ni Calvin Optana yung posisyon ni Troy Rosario doon, no? Kasi nga naging injury prone si Troy Rosario. So 50-50 talaga kung magiging star player material pa talaga si Troy Rosario. So nilagay niya muna sa inyong farm team sa Blackwater Bossing. Tapos syempre yung Brandon Ganuelas Roser pinapahinog pa sa NLEX ulit. Naging stopover lang niya talaga ang NLEX literal.
So isang trade na naman guys, si BGR napunta sa Talk and Text. So ang napunta guys sa Blackwater ay si JD Tungkab at si Justin Chua. Alam ko dinispose to ng Talk and Text kasi nga na-injured si Justin Chua. Tapos sinama lang syempre yung JD Tungkab kasi nga nababangko lang siya dun. Tapos ang napunta sa NLEX ay si Ato Ular. Na alam natin na pinapahinog na parang nangyari doon kay BGR, pinapahinog lang ulit sa NLEX talaga guys. Tapos isi-ship na naman siguro sa Token Text in the near future kasi nga ngayon hindi sila umabot sa finals, diba? Hindi nga sila umabot sa final 4. Tapos sinama lang na Yusef Taha para mukhang mabigat yung trade na ginawa nila guys. Tapos merong trade na nakinabang ang SMC at MVP Group. So SMB napunta si Don Troliano, NLEX napunta si Robert Bolick. Tapos sino napunta sa Northport Batang Pair? 4 na bench player. Ang nagpabigat lang ng konti talaga ay si Alin Bolanadi. Diba guys, sobrang unfair talaga. Ang nakinabang lang talaga dito ay NLEX at SMB, SMC at MVP Group. Nagkaroon ng superstar yung NLEX, tapos nagkaroon ng magaling na role player ang SMB. Na malaking tulong talaga ngayon si Don Troliano sa pagiging champion ng San Miguel Beermen. So balik tayo sa MVP Group. Si Mikey Williams, diba, napunta sa Token Tech. 3-way trade sila, TNT, NLEX at Blackwater. Ginamit nilang daanan lang talaga, bridge tong Blackwater bossing. Si Mauricio at si Troliano napunta sa NLEX. Tapos si David Semerad at Enciso napunta sa Blackwater bossing. Oo, sabihin natin na wala na si Mikey Williams dito sa talaga sa PBA. Pero ang laking tulong niya talaga bakit napag-champion ulit ang Token Text. At sana kung di binigay yung pick na NLEX sa Token Text, siguro ang lakas na ng NLEX Road Warriors. Kasi ang NLEX ay kailangan talaga ng star player. Ang Token Text malakas na. Guys, makikita naman sa liga ngayon sa 2024 kung gaano kalugi yung trade na to. Si Simon Enciso pati Don Troliano wala na dun sa mga team nila. Wala na sa NLEX, wala na sa Blackwater. Parehas lang nasa San Miguel. Si Mauricio na number 1 pick, wala na sa team, wala na atang nilalaroan kahit MPBL. Di ko sure di siya nanonood ng MPBL, andun pa ba siya guys? Pero kasi para sa isang number 1 pick, 'di ba? Na wala na agad sa PBA, so grabe, walang kwenta talagang trade na 'to. Tapos yun na nga si David Semerad, alam ko wala na siya, alam ko si Anthony Semerad na lang ang nasa NLEX, ang nasa PBA. So wala, ang nakinabang talaga dito ay Token Text. At least 'di ba nakapag-champion sila nakasama si Mikey Williams. Kung hindi lang nag-inarte siguro si Mikey Williams, ang lakas pa rin ng TNT ngayon. Pero kung hindi siguro nangyari tong trade na to, at least sana yung NLEX siguro napag-champion, 'di ba? Tapos alam na natin yung NLEX is farm team lang talaga ng Token Text. At alam ko madami pang trade, madami pang lopsided trade talaga at masyado na mahaba to for today's video. Kaya kung may Marshall, sinasabi mong fair trade, ha? Ulul, wag kami, wala kang maloloko dito, wala kang maloloko sa mga manonood. Sana pansin ko sa comment section guys. Totoo nga wala si Sol Mercado, hindi nila sinama doon sa podcast. Kasi guys, si Sol Mercado lang naman ang hindi na player sa PBA doon. Kasi si Jared Dillinger at si Gabe Norwood ang kasama doon sa podcast. At syempre hindi naman sila sasalungat sa mga sinasabi ni Kume Marshall dahil naglalaro pa sila sa PBA. Talagang oo na lang sila sa mga sinasabi ni Kume Marshall. Hindi sila pwedeng tumanggi or mag-violent reaction. So maybe sa mga next video maglalagay ulit ako ng mga clips tungkol dun sa podcast nila sa Let It Fly. So sa mga nakanood ng Let It Fly, share to sa the comment section guys. Pag-usapan natin to. So guys, thank you for watching. Like, share, comment, subscribe. See you on the next video.